Manalangin po tayo. Yes, Father God po, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa harang taon na ibinigay mo sa amin lahat, oh, Father. Kaya nandito kami ngayon sa bahay mo, Lord. Lord, I ask you, Lord, na punuin mo itong lugar na ito ng Holy Spirit, oh, Father. And may you open up our hearts and our minds, oh, Father. Na ikaw lang ang naman ito, oh, Father. Na matanggap namin ang iyong salita ngayon ng mga, oh, Father. Our daily bread of life, oh, Father. Ngayon, Lord, alam ko po, Lord, marami nandito, Lord, sa bahay mo, Father, na kailangan ka, oh, Father. Kailangan itong salita mo. Yes, Father, we walk in this path with you, O Lord. Kaya ngayong umaga, O Lord, nagpapasalamat kami sa buhay na binigay niyo, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi po tayo lahat. Good morning po sa ating lahat. May blessed, a truly blessed morning on a Sunday to praise the Lord, no? So, itong panahon natin ngayon, no? This time, no, this generation, lalo na ngayong panahon natin, maraming pagsubok, maraming nagkataasan. Pero mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo, no, kapag gantong panahon na marami tayong pinagdadaanan, gantong panahon na maraming pagsubok sa buhay, tandaan natin that peace is not found in the absence of problems. Hindi porkit wala tayong problema ay meron tayong peace. No, mga kapatid, rather, peace is found within Jesus Christ. So, amidst ng mga problemang meron ka ngayon, amidst ng mga pagtataasan ng mga presyo, kahit maraming pagsubok ang buhay mo, kapag nasa puso't isip mo si Jesucristo, may peace ka. Tahimik ang buhay natin. Because who is greater than the Lord, di ba? Sino pa bang tataas sa Kanya? No, lahat ng problema, kahit anong problema ay napakaliit lang sa napakalaki nating Panginoon. Amen? Okay, so going into our study today, ating pag-aaralan ngayon, tanungin ko lang po lahat, meron po ba tayong Bible na dala? Amen? Meron po ba tayong Bible na dala? Because ngayon pag-uusapan natin, kapatid, ang isa sa pinaka-importanteng gamit or bagay na dapat meron ng bawat Kristiyano. And that is our Bible. Ito ang isa sa pinaka-malakas na pananggasa kahit anong problema, sa kahit anong katanungan, kung gulong-gulo ka, ito ang magliligtas sa ating mga kapatid. Ngayon kasi, especially in this generation, in this time, puro gadgets na tayo. High-tech na, di ba? Ultimo yung mga, kung magchat-chat ka, cellphone na lang gagamitin natin. Diba dati nung sinauna, mga letter-letter pa. No? O yung mga ano ngayon, mga salamin. Kahit ultimo salamin natin ngayon, diba, gadget na. Makikita mo, pwede ka mag-cellphone sa salamin mo. So, syempre, yun yung tinatawag natin na evolution. Na walang problema doon. Pero kasi sa ating mga Kristiyano, when it comes to evolution, ang dapat hindi nag-evolve o hindi naiiwan, ang Biblia natin. Siyempre, di ba, for convenience, dahil madali, meron ng Biblia sa cellphone. Tama nga naman, malaki ang Biblia para dali natin. Di ba, kung saan lugar. Ang cellphone, maliit lang, kasya sa bulsa, kasya sa bag. Pero kasi, there is a reason why the Bible is called holy. Di ba, hindi naman siya tinawag na holy cellphone. O hindi siya tinawag na holy phone. There is a reason kung bakit tinawag na holy ang Bible. Because there is nothing, walang dagdag dito rather than salita ng Panginoon. Hindi tulad ng cellphone. Ang cellphone kasi may distractions. Diba? Kung nga magbubukas ka ng cellphone para magbasa, madidistract ka na, mabubuksan mo Facebook, mabubuksan mo yung YouTube, or madidistract ka, may magno-notif sa iyo na kaibigan mo, kaya kawork mo, chat mo ngayon. Tapos makakalimutan mo na buksan yung Bible para magbasa ng verse. There's a reason na kung ba't tinawag itong holy. Because ano ba ang uli ang definition natin ng holy? Holy is perfection. Now, Christ is holy, di ba? Christ is perfect. Our Bible is perfect. Walang kamalian sa Biblia. Ngayon, kung may katanungan man tayo, kung may problema man tayo, kung madilim man ang daan natin, Biblia ang sagot. Salita ng Panginoon. Going into our study today, yung pag-aaralan natin. No. Ang cellphone natin, kapag tatanungin ko kayo,
kapag ang cellphone ba natin naiwan sa bahay natin, di ba binabalikan natin? Kahit maliit man tayo. Kasi dala natin to kahit saan man tayo pumunta eh. Pero naisip niyo ba one time, nung pag umalis kayo ng bahay, tapos magsisimba kayo, at naiwan niyo yung Biblia niyo, kailan niyo huling binalikan? Yung masasabi niyo na, ay, naiwan ko yung Bible ko. Tapos, voluntarily mong babalikan. Diba kasi, pwede natin sabihin na, ay, Bible lang naman yan, makikinig lang naman ako. Pero iba kasi yung mga kapatid, yung nakikita natin sa mata natin, habang nakikinig tayo, ibinabasa natin. Di ba mas nakaka-aral siya. Mas tutok tayo. So, ang mga phone natin, syempre kasi mahal, aalagaan natin yan. Bibilan pa natin ng case, bibilan natin ng screen protector, tapos kapag nalaglag pa, kabado tayo. Kasi, ay, masira ba? Tapos magdadasal pa tayo, Lord, sana po hindi sira. No? Pero, pag ba ang Bible natin, na hindi tayo nakakapagbasa ng Biblia ng ilang araw, minsan parang okay pa sa atin, minsan parang okay lang, babawi na lang ako. Tapos tuwing Sunday lang siya nabubuksan. So hindi dapat gano'n ng mga kapatid. Kasi lalo na sa ating mga Kristiyano, napaka-importante ng Biblia natin. Ito ang nagbibigay sa atin ng ilaw sa daan, kahit gaano pa kadilim. So, ang verse natin ngayon, o yung key verse ng ating pag-aaralan ngayon is 2 Timothy. Basahin ko lang ulit. 2 Timothy 3, verse 16 to 17. Sabi dito, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. 17, that the man of God may be completely equipped for every good work. Ano ba yung good work na tinutukoy dito? At ano ba yung ibig sabihin para maging completely equipped? Pagdadaanan natin yan. Okay, so to be completely equipped, ano ba ibig sabihin nun? Yung kumpleto tayo sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ano ba dapat ang ginagawa nating Kristiyano? We spread the Word of God. Ngayon, kapag may kausap tayo at ini-spread natin yung Word of God, to be completely equipped means na kapag may katanungan, yung pinagsisharean mo ng Word of God, masasagot mo yung katanungan niya. Now, it doesn't mean that all the time kailangan mong masagot. Pwede mong sabihin na kapatid, babalikan kita. But to be fully equipped is yung hindi ka magugulo or hindi ma-rumble yung isip mo sa salita ng Panginoon. Kasi ang totoo ngayon, to be fully equipped is much more better than searching sa Google. No, kasi madali na lang yun ngayon, lalo na yung may mga AI. No? At walang masama doon. Walang masama sa relying on technology today. Pero kasi ngayon, when you rely too much on technology, naiiwan yung purpose ng Biblia natin. No, kapag lagi na lang tayo nagsisearch sa Google, na kunwari, naguguluhan ka, kasi search mo sa Google, paano ba to? Or ano bang gagawin ko bilang Kristiyano? Ito na yung kasagutan natin mga kapatid. No, much better ang i-search natin kung saan ba tayo dapat nagbabasa. No, kapag kailangan mo ng forgiveness, kapag naguguluhan ka, wala ka sa landas na nilalakaran mo, much better mga kapatid ang i-search natin saan ba dapat ako magbabasa. What book in the Bible? Anong libro ba sa Biblia ang dapat kong basahin? Kasi ang Biblia mga kapatid, hindi ito tulad ng mga textbook or novels na nababasa natin, no, o yung mga social media post na makikita na natin sa internet. No mga kapatid. Ang Biblia natin, ito ay salita ng Diyos na nagbibigay ilaw sa madilim na daan natin. Nagbibigay kaligtasan, nagbibigay wisdom sa atin kapag litong-lito tayo. Ganon ka-importante ang Biblia natin.
At ito ang nagbibigay pag-asa kapag hinang-hina tayo. So kung may bagay tayo na dapat pangalagaan sa buhay, yun ang Biblia natin. No, I'm not saying na masama magka-cellphone. No, I'm not saying na wag nating bigyan halaga yung mga gamit natin. Pero kasi there is a time where mas nabibigyan nating halaga yung mga bagay na yun. At yun yung mali. Now, there is a time na mas mahalaga yung mga gamit na yun kaysa sa salita ng Panginoon. Doon na yung may mali. So ngayong araw, pag-uusapan natin kung bakit ang Bible dapat mas mahalaga kaysa sa cellphone, kung bakit mas mahalaga sa kahit anumang gamit, at kung bakit mas dapat pinapahalagahan kaysa sa anumang bagay. Okay, so simulan natin na kung ano ba ang Biblia natin. Did you know na ginawa tong Bible natin, it was written by many men. It was written by many men with one thought and one idea that was given by God. Bigyan ko kayo ng senaryo mga kapatid. What if I say, kumuha ako ng 40 men. 40 men, tapos pinasulat ko ng isang kwento. Yung kwento na yan, iisa lang. Isang kwento lang, tapos pinasulat ko sa kanila. Within 1 week, ibabalik sa akin yung kwento na yun. Ano kaya sa tingin natin yung magiging kakalabasan? Siyempre, iba-iba yun. Iba-iba yung kwento nila, pero isang kwento lang ang sinabi ko. Pero yung pananaw nila, iba-iba. And that is different men. Now, the Bible was written by many men. Many men in different times, iba-ibang panahon, iba-ibang lugar, at iba-ibang pananaw. But the Bible has one view. Walang controversy sa Bible. Walang nagbabangga dyan. It is perfect. Kahit na it is written by many men because it had one thought and that is the idea of the Lord. Ang galing ng mga kapatid. The Bible was written by many men. Pero lahat to tugma. From Old Testament hanggang New Testament, walang nagbabangga dito. And it will lead us into a better life. Written by many men. So ngayon, tatanungin ko, ano ba dapat ang pinaka-ingat natin na gamit? Cellphone ba? Sapatos? Laptop? Mahal kasi yung mga bagay na yun kaya dapat talaga natin pag-ingatan. Pero I'm not talking about material things. Kasi ang cellphone nga natin, nakukuha natin i-charge, di ba? Kapag low-bat na, charge natin yung cellphone natin. So, hindi lang dapat gamit ang pinangangalagaan. Hindi lang din dapat cellphone ang charge natin, pero dapat ang spirit natin. Charge din dapat natin yan. By reading the book of life. Yung Bible natin. So, bubusugin natin yung spirit natin by the Word of God. Sabi nga dito sa isang verse, share ko din sa inyo. Na, di ba, sabi ko kanina na ang Bible, it provides light kahit na madilim. Sabi sa Psalms 119, verse 105, sabi that, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Again, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Na kahit gaano kagulo sa buhay mo, na kahit gulong-gulo ka na napakadilim, hindi mo na alam kung saan ka pupunta. The Bible will provide that light. Ito yung means natin para kausapin ng Panginoon Kung ang pagkumparaan natin para kausapin ng mga kaibigan natin, ang pamilya natin is cellphone, ito ang paraan natin para kausapin ng Panginoon. Ito ang paraan natin para mas malapit sa Kanya.
So, di ba, ganun kapag madilim. Pwede kang matapilok, pwede kang mahulog, and especially, pwede kang mawala sa direksyon. Direksyon na nilaan sa atin ng Panginoon. Especially in this time. Maraming pwedeng magbigay dilim sa atin. At yung pagdilim na yun, yun yung mga worldly temptations. Yun yung mga temptations na binibigay ng mundo sa atin para mawala tayo sa landas ng Panginoon. Para magdilim yung paningin natin. Ngayon, kung nahawak na natin ang cellphone natin at hindi tayo well-equipped bilang Kristiyano, mananatili tayo sa dilim. Kung hindi tayo well-equipped dahil hindi tayo nagbabasa ng Biblia, mananatili tayo sa dilim. Pero as Christians, alam mo, anak ka ng Panginoon, you will take action. Ano ba naman yung pagising natin? Imbis na cellphone ang una natin kunin, itabi din natin sa tabi natin ang Biblia. And all I ask is you read one verse. Kahit one verse lang. No, kung di nyo kayang simulan sa one chapter pagising nyo, simulan natin sa one verse. Hindi sa cellphone. Hindi sa cellphone. Ang unang kukunin natin, imbis na phone natin, imbis na mag-check tayo ng messenger, ng notification, I ask mga kapatid na ang kukunin natin ang Biblia natin. And we read one verse. Napakagandang simulan sa araw natin. Because you choose to start the day with God. Ang title natin ngayon, hindi ko pala nasabi kanina, the title of this teaching is called The Dusty Bible. Kaya siya tinawag na Dusty Bible kasi napag-iiwanan na. Especially in this time of generation. A generation full of technology. No? A generation full of distractions. Ibig sabihin nito na kapag hindi natin binubuksan ang Biblia natin, o kapag napapabayaan lang natin to, maaalikabukan siya. Naglagay ako ng mga Tagalog words dito kasi hindi talaga ako ano sa Tagalog. But I'm trying. No. Pero pag binaliktad natin yun, kapag ang Biblia natin laging nakabukas, kapag ang Biblia laging nakabukas, now that leads to a transformed life. A new life given by Christ. Ano ba yung new life na yun? Ano ba yung mabibigay ng new life sa atin? Mga kapatid, a new life means na kapag binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, and we focus ourselves sa Kanya. Now, I mean, every morning, we give time for the Lord. Every morning, imbis na cellphone ang kunin, Biblia, what will happen to us? God will give us a new life. A new beginning. Ano tong new beginning na to? A new beginning with Christ. Unang-una, ano magbabago? Ang puso mo. Bakit? Kasi papapasukin natin ng Panginoon. Now, with this new life that He has given us, and this new heart, doon nasasabay lahat. Ngayon, pag binigyan tayo ng Panginoon ng bagong puso, magbabago ang ugali natin. Magbabago ang pananalita natin. Magbabago kung paano tayo maglakad, kung paano tayo tartuhay ng isa't isa. Now, that begins with a new life. Ngayon, hindi ito agad-agad. Siyempre, hindi agad-agad natin maisa sa buhay. Hindi siya instant. No? Pero one thing I am sure of is ito ay sigurado. This is 100%. Ngayon tatanungin natin na dapat lagi natin tinatanong,
nasaan ang Bible ko? Na hindi lang dapat natin nilalabas tuwing Sunday, hindi lang dapat natin hinahawakan tuwing pupunta tayo ng simbahan, no, na kapag uwi mo galing simbahan, ibabalik mo na sa shelf o ilalapag mo lang kung saan-saan. Dapat mga kapatid, kung paano natin pangalagaan ang cellphone natin, kung paano natin laging alam kung nasa ang cellphone natin, ganun din dapat ang Biblia natin. Dapat alam natin kung saan natin nilalagay ito. Alam natin kung saan natin tinatago. Para by the time na babasahin niya siya, hopefully every day, alam natin kung saan nakalagay. Hindi yung maghahanap pa tayo. Kasi, di ba, gano'n pag nawala yung cellphone natin, asan yung cellphone ko? Tapos, tatanungin mo pa sa kaibigan mo. Tatawagan mo pa sila, gamit na ibang cellphone. Yung cellphone ko nawawala. Ngayon mga kapatid, yung ganung ugali natin, syempre, kasi phone yan, mahal yan. That doesn't mean na hindi na natin mahal ang Panginoon. Or hindi na natin ibinibigay ang buhay natin sa Kanya. Rather, focus lang tayo sa ibang bagay. Because reality nga, reality check, mahal ang cellphone. Kung isipin natin, panigurado yung mga sahod pa, tinatabi lang para makapili tayo ng bagong phone. Nawagin mga kapatid, walang masama doon. Para makasabay tayo sa ngayong generation, importante ang cellphone. Yan na ang main means of communication, di ba? May nagpapadala pa ba ng letter ngayon? Di ba? Ngayon, napakadali na lang ng buhay. Pag tatawagan mo yung anak mo, anong oras na? Ako, tatawagan na lang ako ni Papa, chat na lang niya ako. Gabi na, umuwi ka na. Napakadali na lang ng buhay ngayon. Pero kasi, nawawala tayo dun sa dali ng buhay. Dun tayo nawawala. Because the Bible is hindi lang siya traditional Bilang Kristiyano, dapat parang buhay na rin natin ng Biblia. Kasi nandito lahat ng kasagutan natin bilang Kristiyano. Bilang anak ng Panginoon. Di ba ang sarap pakinggan nang umakyat ka sa langit? Knowing na buong buhay mo, you've read the Bible. Na kumpleto mo ang Biblia. Hindi sa cellphone. Hindi mo siya binasa sa cellphone. Pero may sarili kang Biblia na inalagaan. Nawagin mga kapatid, ang Biblia, ito yung nagbubusog sa spiritual natin. And once na tinanggap natin si Jesus sa buhay natin, ito ang unang-unang dapat bumuhat sa buhay natin. Now, what I mean with a new life, with a fully transformed life, ano ba ang transformed life when we talk about Christianity? Now, as I've said before, a transformed life is a life with Christ. Now, that life, ano ba yung makikita natin na nagbabago sa atin? Sabi sa Matthew 7:21, sabi ni Christ, follow me. It says dito that Christianity is not a title. Hindi ibig sabihin, Kristiyano ka na, totoong Kristiyano ka na. You call yourself a Christian, pero tuwing Sunday mo lang naman hinahawakan ng Biblia mo. Ano ibig sabihin nun? Rather, your Christianity is just a title. Titulo lang yung pagiging Kristiyano natin. Kasi, speaking in reality, we live in a world full of Christian things. Marami ng Christian songs, may mga Christian na damit, may mga pangalan, Christian. Pero kasi, hindi ka mababago by calling yourself a Christian.
Mababago ka kapag sinimulan mo yung pagiging Kristiyano sa pagbabago ng puso mo. And how do we do that? Because everything begins with a changed heart. Sabi sa Ezekiel 36:26, I will give you a new heart. Now, if given a new heart, ano ba ibig sabihin yon? That salvation is not behavior modification. Hindi ka maliligtas dahil lang binago mo ugali mo. No. Kasi ano ba yung difference nun? Kapag binago natin yung ugali natin, ng modification na, no, it will become temporary. Temporary lang yan. Babalik pa rin yung ugali natin. No, sisilip at sisilip yan. But if we begin with a changed heart, kapag isinabuhay natin, yung nababasa natin sa book, sa Word of God, no, we will have a heart transformation. Now, what does that mean? When we have a heart transformation, ibig sabihin, bukas ang puso natin. Bukas ang puso natin sa pagbabago na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kasi kapag pumasok si Jesus sa buhay natin, dapat lahat nagbabago. Yung kagustuhan natin, no? Kung paano tayo magsalita, kung paano natin batiin ang isa't isa. Kasi kapag walang nagbago, once na pinapasok natin si Jesus sa buhay natin, once we took, pag kinuha natin, seryoso natin yung Word of God, kapag walang nagbago, yun ang mali. Para saan ang pagsisimba natin? Para saan ang pagbabasa natin ng Biblia? Mind you mga kapatid, walang patutunguhan lahat yan kung hindi natin isasabuhay ang natututunan natin. So pag nagbasa tayo, kapag nakinig tayo, we need to make sure that as Christians, titingnan natin, tatanungin natin yung sarili natin, na isasabuhay ko ba to? Am I with Christ? Or nakadikit pa rin ang paa mo sa lupa? And then, once nagkaroon tayo ng change of heart, once na pinapasok natin si Jesus sa buhay natin, and we've taken seriously yung Word of God, dapat, ang totoong Kristiyano, and I've said this many times, many teachings ko, that a Christian lives holy, even when no one is watching. Yun ang pinaka-importante. Hindi lang natin babasahin yung Biblia dahil nakikisabay tayo. No? O hindi natin kukunin yung Biblia tapos papakita natin na nagbabasa tayo para lang malaman nila na nagbabasa ka ng Biblia. No, our Bible or yung time natin kay Lord, dapat alone time yan. No? Now, I encourage you mga kapatid, no, na we set a place sa bahay natin. Kahit maliit na kwarto lang o kahit isang pwesto lang. Ngayon yung pwesto na yun, doon dapat tayo lagi magbabasa ng Biblia. What happens kapag yun ang nangyari? Now, that place becomes holy. Marami akong kilalang Kristiyano that they have a prayer room. They have a prayer room where doon nila ginagawa lahat ng one-on-one nila kay Christ. I encourage you mga kapatid that we have this place, no? This place of holiness. Kasi, totoo naman, this world, especially today, is very distracting. Kahit na sarili nating bahay. Siyempre, basta-basta tayo mamili ng kakausapin natin si Lord. Minsan may nakabukas na TV, tapos kinakausap mo si Lord. Mamaya habang nag-pray ka, nakatingin ka na sa TV. Nanonood ka na. Distractions. Isa yan sa demonyo na nandito sa lupa. This earth. Isang demon yan na nagwawala sa atin sa landas. Now when we talk about being holy,
even when no one is watching. I mean, reading the Bible, having your talk with Christ. Nag-iisa ka in a room that you provide holy. You simply ask, you fill this place with the Holy Spirit. Tulad lang nitong simbahan na to. At ang pinaka-importante bilang Kristiyano is that a true Christian obey God's words, not just hear it. Sabi sa James chapter 1, verse 22, be doers of the word, not hearers only. Matawag-tawag ba natin Kristiyano kapag nagpunta ka ng simbahan, umupo ka, nakinig ka, paglabas mo, dumiretso ka sa inuman? Do we call that a Christian? O kaya, nagsimba ka, tapos pag-uwi mo, nakipag-chismisan tayo. Remember mga kapatid, na ang pakikinig sa salita ng Panginoon does not save lives. Hindi yun yung nagliligtas sa atin. Ang nagliligtas sa atin is yung kung paano natin isabuhay yung narinig natin. Kung paano natin isapuso. At kung paano natin i-share. Kasi yung salita ng Panginoon, hindi lang dapat natin pinapakinggan yan. Hindi lang dapat natin ito basta-basta. Now, this book is holy. Now, if you're reading this book, kapag inalagaan mo itong libro na to, at isinabuhay mo, you are holy. Ngayon mga kapatid, mahirap maging holy. Because holiness is perfection. And our Lord is perfect. Hindi siya nagkakasala. Ngayon, kapag itong Biblia na to, itinabi natin sa buhay natin, ano ba ang term ng holiness sa atin? No, as I've said many times, sinabi ko na ito ng marami, being holy as Christians is separation from sin. Ngayon, kung hawak natin itong Biblia na to, at isinasabuhay natin yung mga nakasulat dito, we are being separated from sin. Mahirap tayong mahawakan ng kalaban. Sa rami-rami ng kalaban na nandito sa mundo, ito ang panangga natin. Ito ang shield natin. And as Christians, hindi lang dapat tayo nagsiserve. Hindi enough yung churchgoers tayo. No, we need to serve Christ. Sabi sa Mark 10:45, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Diba? We were saved. Hindi tayo niligtas para maging tayo yung sambahin. Tayo yung iserve. Niligtas tayo para tayo yung mag-serve. No, we were saved to serve the poor. No, we were saved to serve the church. We were saved to serve yung mga nawawala sa landas. Kasi kung si Jesus nga naghugas ng mga paa, paano pa kaya tayo? Diba? Jesus washed feet. Paano pa tayo? Hindi tayo niligtas ng Panginoon para umupo lang sa simbahan. No, mga kapatid, we serve. At paano tayo magsaserve? Simpleng pupulot lang tayo ng kalat sa simbahan. O kaya magtatawag tayo ng mga tao sa labas para makinig ng salita ng Panginoon. And the best thing, look, ito yung pinakamaganda bilang Kristiyano The best thing as Christians to serve God is to spread the Word. And how do we do that? Being fully equipped.
having the Word of God in your hands. That is the best way to serve Christ. Ikalat natin yung salita niya. Kung gaano ka-importante ito. How important the Holy Bible is sa buhay natin. Hindi mo maganda sa feeling yung sasabihin ng kapwa mo. No? Once na natanggap natin si Jesus sa buhay natin, na nagbago tayo, na imbis na dala lang natin ay cellphone pa yung wallet, may kasama ng Biblia. No, may nabibili ng mga pocket Bible no? Yung mga maliliit lang. Na para kahit saan man tayo mapunta, we remain holy. Kasi gumagana yung mga kapatid, it works. No? Kapag kami hawak tayong Biblia, kahit nasa loob lang ng bag natin, nalalayo tayo sa temptations. Kasi mapapaisip ka talaga, may dala akong Biblia, so I should remain holy. Tatanggi ka dapat sa mga worldly temptations. Kasi dala-dala natin yung panangga natin our shield. Now, why not go all out, mga kapatid? No? Bumili ka na ng Biblia, sinisimulan mo na yung araw mo reading the Word of God, kahit simpleng verse lang. No? Now, we come to the church, hindi lang tayo umuupo, but we serve Christ. Now, we spread the Word of God. Diba? We were not saved para lang pumasok ng simbahan at makinig. No. We were saved to serve. To spread the Word of God. Napakadali lang, mga kapatid. Let me tell you this. Napakadali lang mag-spread the Word of God. You simply need to only say a verse sa mga kapwa natin, sa mga kaibigan natin. Simpleng verse lang. And watch it change their lives. Because don't get it mixed up, mga kapatid, no? Ang trabaho natin is to spread the Word of God. Hindi natin trabaho baguhin yung buhay ng tao. There's a difference. May pagkakaiba yun. Kasi ang trabaho lang natin, ikalat yung salita ng Panginoon, pero hindi tayo yung magbabago sa buhay nila. Trabaho ng Panginoon yan. Now, ang trabaho lang natin is itanim. Yun lang ang trabaho natin. Magtanim lang tayo na magtanim. Ngayon, sa tinanim natin, makikita natin yung bunga na ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. And you're going to start to see change sa buhay nila. No? Yung pagbabagong nakita mo sa iyo nung unang tinanggap mo ang Panginoon. So mga kapatid, no, let's always remember to take care of our Bibles. Na kahit mura lang to, kahit libro lang siya, papel lang, dapat sa ating mga Kristiyano, hindi lang siya libro. Hindi lang siya papel. Dapat kung gaano natin pinapahalaga ang buhay natin, ganun din ka-importante ang Biblia sa atin. Kasi ano ang Kristiyano pag walang Biblia? Ano panangga mo sa mga kalaban na nandito sa mundo? Wala kang shield. Hindi mo naman pwedeng gawin panangga ang cellphone mo. Because this is not holy. Mas maraming temptation tayong makikita sa cellphone kaya sa personal, di ba? Yung Shopee lang, napakaraming ads yan Mapapabili ka talaga. So mga kapatid, we should call this our daily walk with Christ. That in our daily walk, lagi nating tatandaan that we pray when we are tired. Magdasal tayo kapag pagod tayo. Sumusunod tayo kahit mahirap. At nagpapatawad tayo kahit masakit. At lahat yan makikita natin sa Biblia. Kailangan mo magpatawad,
pagod ka na, ang bigat na nararamdaman mo, open your Bible, mga kapatid. Every answer that you have is in this book. And yung pagiging Kristiyano mo, ito dapat ang gitna. And remember, mga kapatid, Christianity is not easy. Ang pagiging Kristiyano, hindi yan madali. Kasi marami tayong pagdadaanan. Now remember, just because na marami kang pinagdadaanan na problema, maraming pagsubok na pumapasok sa buhay natin, hindi ibig sabihin nun, pinapabayaan tayo ng Panginoon. No. Alam nyo, very privileged tayo. Napaka-blessed natin. Bakit? Because sa rami-rami ng problema sa buhay, sa rami ng pagsubok, kasama mo ang Panginoon. And it's a blessing kasi sa rami ng problema ngayon, lalo na sa panahon ngayon, nandito tayong lahat. Di ba? Amen ba yun, mga kapatid? Nandito tayo. Ready tayong ibigay ang puso natin sa Panginoon. So, I encourage everyone, na kahit next month, I encourage everyone na dapat may dala tayong Bible. May sarili tayong Biblia. Now, in that Bible, doon natin isusulat lahat ng katanungan natin, lahat ng natututunan natin. And I pray, na tingnan natin yung mga sarili natin. Ano ba yung mga dapat ko pang baguhin? Ano ba yung mga natututunan ko? At ang pinaka-importante, how can I serve the Lord? And mga kapatid, we need to have that daily walk with Christ. Simpleng prayer, tas after ng prayer mo, doon tayo magkaroon ng one-on-one kay God. Magbasa ka ng simpleng verse lang, then you pray. Nabigyan ka ng guidance ni Lord, and He gives you strength. Then you have that daily talk with Him. So yun, mga kapatid, let's remember to charge our spirit. Hindi lang cellphone ang charge. Let's pray, mga kapatid. Panginoon, salamat po, Lord, sa iyong salita ngayong araw, Father. Thank you, Lord, for giving us the Bible as our guide, as our light, and our source of truth, Father God. Lord, patawarin niyo po kami, O Lord God, sa mga pagkakataon na mas nabigyan namin ng oras sa ibang bagay, Father God, kaysa sa iyong salita. Lord Father, tulungan mo kami na mahalin ang Biblia, O Father God, na basahin ito araw-araw at isabuhay ang iyong mga utos, O Father. Yes, O Lord God, binibigay namin sa iyo ang puso namin, O Lord, ang isip namin. Punuin niyo po ito ng pagmamahal. Punuin niyo po ito ng guidance and blessing, O Father God. Binibigay po namin sa iyo ang buhay namin, O Lord, that you may lead us into righteousness, O Father God. That you may lead us into holiness, O Lord. That given this Bible that you have given us, O Father, it may protect us, O Father God. It may guide us and light, O Lord, the darkest of paths, O Father God. Especially in this generation today, O Father God. I ask, O Lord, that you bless our lives, O Lord. That you protect our lives and keep us in the path that you have set for us, O Father. Alam ko po, O Lord God, that pagiging Kristiyano ay hindi madali. But we are ready to follow your word, O Father God. We are ready to open up our life, O Father, and begin this new path that you have given us. Kasama ka, O Lord. Lord, patawarin mo kami, O Lord God, kapag kami mga pagkakataon na mas nauuna namin ng ibang bagay, O Father. And I ask, O Lord, that you help us, O Father God, change into the Christian that we're supposed to be. To spread your word, O Father God, to become servants, O Lord.
with this new heart that you have given us, this new life, O Father God. We praise you and we glorify your name. That in Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po.